Magandang araw po sa inyo. Ako si Rain Luna, ang may-ari ng channel na ito. At ang kwentong inyong mapapakinggan ay isang kwentong pantasya na aking nilikha para sa inyo. Nawa po ay magustuhan ninyo. Sa pinakaloob ng kagubatang hindi inaabot ng araw, sa gitna ng punong nara na singlaki ng palasyo at may ugat na kasing haba ng mga ilog, naroon ang kaharian ng mga engkanto. Ang kahariang Lerandia. Sa lugar na ito, ang mga nilalang ay hindi tumatanda gaya ng mga tao. Sa halip, ang buhay nila ay umiikot sa enerhiya ng kalikasan, musika, liwanag, at pakikipag-ugnay sa iba pang dimensyon. Isang lihim na lugar na bihirang napupuntahan ng mga mortal. At sa puso ng kahariang iyon, nakatayo ang Palasyong Silvaran, gawa sa kristal na sumasalamin sa buwan tuwing gabi. At ginto kapag sinag ng araw ang tumama rito. Dito nakatira ang pinakabatang prinsipe ng mga engkanto, si Prinsipe Elian. Hindi tulad ng ibang engkanto, si Elian ay mahiling magtanong. Tanong na minsan ay ipinagbabawal. Bakit hindi natin pwedeng puntahan ang mundo ng mga tao? O kaya'y, ano ang pakiramdam ng umiyak, hindi dahil sa sakit ng kalikasan, kundi dahil sa puso? Isa siyang palaisip. May kakayahang makipag-usap sa mga hayop at halaman. At kilala rin sa kaharian bilang makata. Pero sa kabila ng galing, taglay niya ang lungkot na hindi niya maipaliwanag. Minsang gabi ng buwang kabilugan, habang nakatayo si Elian sa tuktok ng tore ng kanilang palasyo, narinig niya ang awitin ng diwata ng hangin. Isang nilalang na sumasayaw sa ulap at nagdadala ng mga balita mula sa ibang kaharian. Ikaw, prinsipe ng hating gabi, makakatagpo ng pag-ibig sa kabilang daigdig. Ngunit kapalit ng lahat ng ligaya ay kalayaang hindi mo na mababawi pa. Nagtagal ang awitin sa hangin, parang bulong ng kapalaran na hindi mo pwedeng baliwalain. Kinabukasan, sa bulwagan ng palasyo, dumalo si Elian sa isang pagtitipon kung saan binasa ng pinakamatandang matrona engkanto ang lumang propesiya sa harap ng buong pamilya real. Si Hari Itrius, ang Reyna Laraya, at mga kasungguni ng trono. Kapag tumapak sa lupa ng mortal ang isang anak ng araw at buwan, magbabago ang daloy ng dalawang mundo. Magkakaroon ng pagtitibok ng pusong hindi nararapat, ngunit higit na totoo kaysa alinmang sagradong sumpa. Tahimik ang lahat, ngunit si Elian, sa halip na matakot ay tila na engganyo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa sinturon ng kanyang balabal. Hindi siya natatakot sa pagbabago. Sabik siyang malaman kung totoo ang sinasabi ng propesiya. Noong gabi ring yun, habang mahimbing ang lahat, palihim siyang bumaba sa ilalim ng palasyo. Sa likod ng silid-aklatan, kung saan naroon ang lagaslasan ng hangin. Isang mahiwagang batis na pinaniniwala ang daanan patungo sa mundo ng mga tao. Bitbit lang niya ang isang botelyang puno ng tubig mula sa Lerandia. Ang kanyang pluta na yari sa balat ng kidlat at isang pulseras na regalo ng kanyang inang reyna. May ukit na babala. Piliin mong mabuti. Habang lumulusong sa malamig na batis, isang matandang engkanto ang lumitaw sa kanyang harapan. Si Gorotasil, tagapangalaga ng daanang iyon. Elian, huwag mong ituloy. Anito sabay hawak sa balikat ng prinsipe. Kapag tinahak mo ito, hindi ka na gaya ng dati. Magbabago ang puso mo at baka hindi ka na makabalik pa. Pero sa halip na umatras, ngumiti si Elian. Hindi ako nabubuhay para lang manatiling ligtas, guro. Gusto kong malaman kung ano ang sinasabi ng propesiya. At kung mali man to, ako mismo ang sisira sa tula ng kapalaran.
At sa isang iglap, tumalon siya sa ilog. Ang kanyang katawan ay binalot ng liwanag at hangin. Ang kanyang anyo ay tila pinunit ng dalawang mundo habang siya ay bumabagsak sa pagitan ng mga dimensyon. Sa dulo ng paglalakbay, pumikit siya. Pagmulat ng kanyang mga mata, ibang langit na ang kanyang nakita. Marumi, maalikabok, amoy usok ng tambutso at basura. Nakahiga siya sa gilid ng isang kanal, sa gitna ng isang makipot na eskinita sa lungsod. Ang kanyang puting balabal ay madungis na, at ang kanyang balat na dati ay nagniningning ay natatakpan na ng alikabok. Iba na ang ingay. Hindi na awitin ng ibon, kundi mura ng jeepney driver at busina ng mga sasakyan. Asan ako? Bulong ni Elian habang pilit na bumabangon. Lumapit sa kanya ang isang batang may dalang lata. Mukhang gutom at payat. Sabay sabing, "Kuya, baliw ka ba? Ang pogi mo pero parang di mo alam kung nasaan ka." At sa unang pagkakataon sa buhay niya, si Prinsipe Elian ng Lirandia, ang tagapagmana ng kaharian ng engkanto, ay naligaw sa mundo ng mga tao. At wala siyang ideya kung paano makakabalik. Hindi na ito ang mundong kanyang kinalakhan. Walang puno na nagsasalita, walang ilog na naglalakad, at lalong walang awit ng hangin na lumulutang sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay tila walang katapusang putak ng mga sasakyan at mga sigawan ng tao. Naglakad siya ng paika-ika. Hawak ang kanyang nanlilimahid na balabal. Tinangka niyang tanungin ang isang matandang babae sa tabi ng kalsada. Ngunit inirapan lang siya nito at tinalikuran. Isa namang tricycle driver ang napahinto at nagtanong, "Ayos ka lang kuya, para kang lasing." Nang hindi siya makasagot ng maayos, umiling ito at umandar ulit. Hanggang sa dumapo ang paningin niya sa isang grupo ng kabataang lalaki. Mga adik yata o tambay, na nakatambay sa ilalim ng tulay. Napansin ng mga ito ang kakaibang ayos ni Elian. Nakaputing balabal na may bordang ginto. Mukhang galing sa isang stage play o cosplay. At higit sa lahat, may suot na kwintas na tila kumikinang sa ilalim ng araw. "Ayos to pare oh. Cosplayer yata to, may sayad. Tara, pagtripan natin." Ani ng isa habang palihim nang lumapit. Hindi pa man nakakahuma si Elian. Bigla na lang siyang sinunggaban. Tinangkang alisin ng isa ang kanyang kwintas, habang ang isa naman ay nagtulak sa kanya pabagsak sa lupa. Pero bago pa man siya tuluyang masaktan, isang boses ang sumigaw mula sa gilid ng iskinita. "Tigilan niyo yan!" Isang babaeng payat, mukhang marungis, pero matapang ang tindig ang lumapit. May hawak siyang lumang walis tingting at walang takot na humarap sa pagitan ni Elian at ng mga tambay. "Ano, ha? Gusto niyo ng walis sa mukha? Sige, subukan niyo." Nagtawanan ng mga lalaki, pero napaatras din sa inis. "Bahala ka niyan sa baliw mong boyfriend. Sayang, pogi pa naman oh." Sabi ng isa bago nagsialisan. Nagmumurang naglalakad palayo. Pagkatapos ng tensyon, napatingin si Elian sa babaeng nagligtas sa kanya. Madungis ang mukha nito. May konting galos sa braso. At ang buhok, tila hindi pa nahahaplos ng suklay ng maraming araw. Pero sa gitna ng lahat, nakita ni Elian ang kakaibang liwanag sa mga mata ng babae. Parang alam nito ang higit pa kaysa sa nakikita. "Ano ka ba talaga? Saan ka galing?" Tanong ng babae habang hawak ang kanyang siko. Tinutulungan siyang makatayo. "Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag," sagot ni Elian sa mahinang boses. "Hindi ako taga rito. Isa akong prinsipe." Napangiwi ang babae. "Baliw ka nga talaga. Pero sige na nga, halika. Hindi ka naman mukhang masama eh."
At doon nagsimula ang pinakakakaibang pagsasama sa gitna ng lungsod ng Maynila. Si Prinsipe Elian, ang engkantong nawalan ng direksyon, at si Ara, isang batang babaeng ulila na lumaki sa kalsada, na natutong lumaban sa gutom at lamig, pero hindi kailanman nawala ang kabutihan sa puso. Dinala ni Ara si Elian sa kanyang tahanan, isang sulok sa ilalim ng sirang tulay kung saan may 2 karton, lumang banig, at isang kahon na naglalaman ng mga tinapay na tira sa karinderya. Dito muna tayo. Mainit sa umaga pero hindi ka mababasa kung umulan. May uod lang minsan pero kung prinsipe ka nga, sanay ka na sa palasyo. Welcome sa kaharian ko. Sabay tawa ni Ara. Napangiti si Elian. Iba ang mundo ng mga tao. Magulo, maingay, pero may init na kakaiba. May damdaming hindi niya maramdaman noon sa Lirandia. Habang magkausap sila sa ilalim ng ilaw ng poste, tinuro ni Ara ang langit. Alam mo, madalas akong nananaginip ng lugar na parang engkanto. May mga punong umiiyak, ilog na kumakanta. Tapos ngayong gabi, nakita kita. Baliw na siguro talaga ako. Napatingin si Elian sa kanya. Baka hindi ka baliw. Baka isa ka sa mga piling nila lang na may puso para sa 2. 2? 2 mundo. Sagot ni Elian sabay tingin sa buwan. Kinabukasan, ginising si Elian ng amoy ng nilagang mais. Si Ara, sa kabila ng kawalan, ay nagdala ng 2 piraso ng mais para sa kanilang agahan. Isa lang ang patakaran dito. Kung ano ang meron, hati tayo. Kinagat ni Elian ang mainit na mais. Hindi niya akalain na sa sobrang dami ng masasarap na prutas at pagkaing engkanto sa kanilang kaharian, ang pinakamasarap na natikman niya ay yung mais na iyon. Simpleng luto pero may halong kabutihang kusa. Sa mga sumunod na araw, tinuruan ni Ara si Elian ng mga simpleng bagay. Paano magbenta ng basahan, paano maghanap ng tira-tirang pagkain sa karinderya na hindi nahahalata, paano tumawid sa kalsada nang hindi nabubunggo. Kapag gabi tinuturuan naman ni Elian si Ara kung paano pakinggan ang bulong ng hangin, kung paano binabasa ang galaw ng bituin, at kung paanong maniwala na may mas malaking tadhana kaysa sa kasalukuyang buhay. At sa pagitan ng gutom, init at pawis, unti-unti silang naging magkaibigan. Ngunit sa puso ni Elian, may bumubuo ng hindi niya maipaliwanag. Sa bawat tawa ni Ara, sa bawat titig nito sa kanya, parang may nagiinit sa kanyang dibdib. Isang damdaming walang pangalan sa Lirandia. Hindi niya alam kung ito ba ang tinutukoy sa propesiya o kung ito na ang simula ng kanyang pagkakalimot sa pagiging engkanto. Makalipas ang ilang araw na pumumuhay sa ilalim ng tulay, unti-unting nasanay si Elian sa mga kakatuwang bagay ng mundo ng tao. Ang init ng simoy na may usok ng tambotsyo, ang siksikan sa jeep na para bang lahat ay nagmamadaling hindi alam kung saan pupunta, at ang mga tanong ng mga batang lansangan. Ate, anong ulam mo? Kahit wala naman talagang ulam. Pero sa lahat ng iyon, ang pinaka hindi niya maintindihan ay ang damdamin niya kapag kasama si Ara. Isang simpleng titig lang ng dalaga ay tila nagiging mabagal ang oras para kay Elian. At sa bawat tawa nito, parang may liwanag na bumabalot sa paligid. Kahit nasa maruming kalsada sila. Isang Sabado ng hapon, habang naglalakad sila sa tabi ng palengke sa Tondo, napadaan sila sa isang matandang mang-aawit na may luma at basag na gitara. Nakaupo ito sa gilid ng bangketa. Kumakanta ng bayan ko, habang may konting barya sa kanyang lumang lata. Bigla itong nadapa nang sinubukang damputin ng pumalundit na 5 pisong barya na itinapon ng batang nanunukso. Nabitawan nito ang gitara
at tumama sa gilid ng kalsada. Wala ni isang lumapit para tumulong. Maliban kay Elian. Dahan-dahan niyang kinuha ang gitara, pinunasan ng kanyang manggas, at maingat na ibinalik sa matanda. Ngunit bago niya ito iabot, napansin niyang bali ang isang string. Parang may kung anong nagtulak sa kanya. Hindi lang awa, kundi instinct. Umupo si Elian sa tabi ng matanda at sa gitnang kalsada ng palengke na puno ng ingay at amoy ng isda, nagsimulang tumugtog ang prinsipe ng isang himig na hindi kailanman narinig sa mundo ng tao. Mahina sa simula, parang bulong ng hangin. Pero habang tumatagal, lumalakas, umiikot sa paligid, at ang mga tao ay tila kusang tumatahimik. Parang kinurot ang puso nila. Si Ara na noong una ay abala sa pagbabantay ng bag nila, ay napahinto sa paglalakad. Sa unang beses sa buhay niya, naramdaman niyang may umaawit sa mismong kaluluwa niya. Hindi niya alam kung paano, pero ang bawat kalabit ng daliri ni Elian sa gitara ay parang binabalikan ang mga panaginip niya noong bata pa. Ang kagubatan, ang ilog na may musika, ang mga nilalang na lumulutang sa hangin. May isang matandang babae na napaupo sa tabi ng bangketa. Napaiyak habang hawak ang bag ng gulay. Isang batang lalaki ang lumapit sa ina at niyakap ito ng mahigpit. Ang isang tindera ng isda ay hindi na napansin na nahulog na pala ang kanyang timbangang paninda. Lahat ay natulala, napapikit, at parang binigyang paalala kung paanong masarap huminga kahit sandali. Pagkatapos ng huling nota, tahimik ang lahat. Walang palakpak, walang hiyawan. Para bang ayaw sirain ng kahit anong tunog ang mahika ng musika. Hanggang sa nagsimulang magbalik ang tunog ng mundong totoong abala. Busina, tili ng kariton, murmur ng tao. Pero may naiwan sa hangin. May bakas. Ang himig na yon. Bulong ng matandang mga awit habang hawak ang gitara. Hindi yon galing dito. Tahimik lang si Elian. Si Ara naman ay parang hindi alam kung matatakot o matutuwa. Saan mo natutunan yon ha? May tinatagong talent ka pala ha? Alam mo bang, hindi pa ako umiiyak ng ganon mula nung namatay ang nanay ko. Napangiti si Elian pero sa loob niya, may kaba. Hindi lang basta musika ang inilabas niya. Sa mundo ng engkanto, ang tunog ay may kapangyarihan. Ang tugtuging iyon ay isang awit ng pagkilala, isang senyales na naroon siya. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa gilid ng tulay, at kumakain ng nilagang itlog na binili ni Ara sa huling 10 piso niya, tahimik lang si Elian. Pinagmamasdan niya ang dalaga habang kinakagat nito ang balat ng itlog at pilit na inaalok ang kalahati sa kanya kahit gutom din siya. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong niya bigla. Anong klaseng tanong yan? Sagot ni Ara at ngumiti. Ewan ko. Siguro kasi kahit mukha kang weird, parang hindi ka masamang tao. Tsaka, para kang familiar. Weird ba yun? Tumango si Elian. Siguro. Kasi para ka ring musika. Hindi ko maintindihan pero gusto kong marinig. Saglit na natahimik si Ara. Hindi siya sanay sa ganitong usapan. Masyadong malalim. Masyadong malambing. Pero may parte sa kanya na gustong maniwala. Gusto niyang isipin na hindi lang siya isa sa mga taong iniwan, nilampasan, o nakalimutang makita. Habang natutulog sila ng gabing iyon sa ilalim ng tulay, niyapos ni Ara ang sarili niya. Wala siyang kumot. Pero tila sapat na ang init ng taong nakilala niya ng biglaan. Si Elian naman, habang nakapikit ay hindi mapakali. Sa loob ng kanyang dibdib, may lumalalim na damdamin. Isang bagay na hindi tunuro ng mga guro ng engkanto
at isang damdaming hindi maipaliwanag ng musika o ng kapangyarihan. At sa hindi kalayuan, sa loob ng isang lumang tindahan na matagal nang abandonado, may isang matandang lalaki na nakaupo sa upuang kahoy. May hawak itong baston na may ukit ng dahon ng nara sa dulo. Si Mang Ernesto, ang tagabantay ng pagitan ng mga mundo. Nagmamasid. Pinikit niya ang kanyang mga mata at saka bumulong sa hangin. Nagsimula na ang tibok ng propesiya. Madaling araw na. Bago pa tumila ang ambon at sumikat ang araw, nagising si Elian sa kakaibang pakiramdam. Tila may gumuguhit na liwanag sa loob ng dibdib niya. Nang idilat niya ang mga mata, unang bumungad sa kanya ang mukha ni Ara. Nakatulog pala itong nakatalikod. Yakap ang sariling katawan. Wala silang kumot, walang sapin, at ang basang karton sa ilalim nila ay unti-unti nang nababasa ng tumutulong tubig ulan mula sa sira-sirang yero sa itaas. Tahimik lang si Elian habang pinagmamasdan ito. Hindi niya maintindihan kung bakit tila mas payapa siyang kasama si Ara kesa noong nasa palasyo pa siya. Nililingkuran ng 10 diwata at sinusubuan ng mga prutas na lumulutang sa ere. Dito, walang kahit anong luho. Pero may init. May katahimikan sa gitna ng gulo. Bigla namang napamulagat si Ara. Marahil ay naramdaman ng titig sa kanya. Hoy! Sabay bangon nito habang nagpupunas ng laway sa pisngi. May multo ba? Ba't ka nakatitig? Umiling lang si Elian. Wala lang. Iniisip ko lang kung bakit ang liit ng mundo. Pero may taong kayang pasayahin ka kahit wala silang dala. Napakunot ang noo ni Ara. Ang lalim mo talaga. Ganyan ba lahat ng prinsipe sa mundo nyo? Hindi. Sagot ni Elian sabay ngiti. Ako lang yata ang ganito. Nang sumikat na ang araw, pinasya nila na mag-ikot. Araw ng linggo, kaya mas konti ang sasakyan at mas marami ang mga batang naglalaro sa kalye. Nagsimula silang maglakad papunta sa mas mataong bahagi ng lungsod, kung saan may libreng sabaw sa simbahan at may mga naglalatag ng mga lumang damit na ipinamimigay ng mga donasyon. Habang naghihintay sa pila para sa libreng goto, may napansin si Elian sa kanto ng plaza. Isang maliit na bata na umiiyak. Hindi mahanap ang ina. Walang tumutulong. Abala lahat sa pagkain at pakikisalamuha. Si Ara ang unang lumapit. Hi baby, anong pangalan mo? Asan si mama mo? Hindi makasagot ang bata. Pero lumapit ito kay Ara at mahigpit na yumakap. Napatingin si Elian. Hindi lang sa bata kundi kay Ara mismo. Sa mga sandaling yun parang biglang naging maliwanag ang paligid. Parang narinig niya muli ang bulong ng hangin mula sa lirandiya. Ang tunog ng mga bulaklak na bumubukas. Hindi niya alam kung dahil ba sa awang nakita niya sa mga mata ni Ara o dahil masyado na talaga siyang nahuhulog. Pagkatapos ng ilang minuto, nakita rin nila ang ina ng bata. Napaiyak ito sa pasasalamat at inaabot kay Ara ang isang maliit na plastik ng tinapay at sachet ng kape. Sa halip na tanggihan, tinanggap ito ni Ara pero agad na ibinigay kay Elian. Eto, sa'yo na. Hindi pa kita nakikitang nagkakape. Hindi ko alam kung paano. Sagot ni Elian sabay tawa. Pero gusto kong matutunan. Umupo sila sa bangketa. Si Ara, kahit gutom din, inuna pa ring pakainin sa Elian. Hindi dahil gusto niyang magpakamartir, kundi dahil para sa kanya, may saysay ang maliit na kabutihang ito. Parang tuwing tinitignan niya si Elian, nakakalimutan niya ang lahat ng sakit sa buhay. Oo, kakaiba ito. Minsan parang sira ang ulo. Minsan naman, parang matalino pa sa lahat ng kilala niya. Pero sa lahat ng taong dumaan at lumampas sa kanya,
Si Elian lang ang nanatili. Nang gabi ring iyon, habang nakaupo sila sa ilalim ng ilaw ng street lamp na nagkikislapan, nagpasya si Ara na gawin ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Magtapat ng nararamdaman. Tahimik si Elian habang tinutugtog sa kanyang ginawang pluta mula sa straw ng milk tea ang isang simpleng tono. Tumatawa si Ara habang nakikinig. Pero maya-maya, naging seryoso ang mukha nito. Alam mo, hindi kita kilala. Hindi ko alam kung saan kang galing. Kung baliw ka ba talaga, o kung totoo lahat ng mga sinasabi mo, na engkanto, o kung ano man yun. Pero, tanong ni Elian, tinigil ang pagtugtog. Pero sa tuwing kasama kita, parang may saysay yung araw ko. Parang may kulay ang mundong ito, kahit puro putik at amoy kanal. At kung tatanungin mo ko, kung bakit kita tinulungan noon, sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam. Tahimik si Elian. Dahan-dahan siyang tumayo. Humarap kay Ara at tinignan nito sa mata. Siguro, dahil may koneksyon tayo. Isang koneksyon na hindi maintindihan ng mga mata, pero nararamdaman ng puso. Napakagatlabi si Ara. Kung ganyan ka magsalita palagi, mahihirapan akong hindi mahulog sa'yo. At bago pa siya makaiwas, bago pa siya makapag-isip, napalapit siya kay Elian. Isang maliit na hakbang, isang mabilis na paghinga, isang sandaling walang traffic, walang gutom, walang takot. Isang halik, hindi marahas, hindi makapangyarihan, kundi dahan-dahang huminto ang mundo at tumunog ang musika sa hangin. Nang maglapat ang labi ni Ara at Elian, biglang nagliwanag ang kanilang paligid. Sa gilid ng eskinita, may mga bulaklak na tuyo na biglang namulaklak. Ang semento ay tila nagbitak at may tumubong damo. Ang ilaw ng poste ay nagliwanag ng mas maliwanag kesa dati. At ang hangin ay nagdala ng pabango ng bulaklak ng nara, kahit wala namang punong malapit. Nagulat si Ara. Ano yun? Anong nangyayari? Hawak ni Elian ang labi niya. Parang kinuryente. Hindi niya alam kung anong nangyari sa kanya pero ramdam niyang may nagbago. Parang may pumutok sa loob niya. At hindi lang damdamin yon. Ang halik mo, tunay. Mahina niyang sabi. Sa kaharian ng Lirandia, sa mismong sandaling iyon, biglang gumalaw ang punong nara sa gitna ng palasyo. May lumitaw na bagong usbong sa gitna ng punong matagal nang hindi namumulaklak. Napatingin ang reyna. Nagising na ang tibok ng daan. Ang punong nara sa sentro ng kaharian ay biglang nagliyab ng puting liwanag. Sinyales na ang prinsipe ay lumampas na sa hangganan ng damdaming mortal. Mabilis na dumaluyong ang balita sa loob ng palasyo. Ang halik ay naganap. At ayon sa sinaunang batas ng mga engkanto, kapag ang halik ay nagmula sa taus-pusong damdamin ng isang tao, ang prinsipe ay kailangang mamili. Manatili bilang immortal o yakapin ang mundong mortal at ang lahat ng kahinaan nito. Nagmadaling tinawag ng reyna ang kanyang mga tagapayo. Nasa gitna siya ng bulwagan. Nakasuot ng gintong korona na may ukit ng buwan. Nang tawagin niya si Seraphine. Hanapin mo siya bago pa niya tuluyang limutin kung sino siya. Si Seraphine, ang engkantong pinuno ng mga bantay ng hangganan, ay kilala sa kanyang tapang at kasigsigan sa pagsunod ng kautusan. Ngunit may isa siyang lihim. Sa mahabang panahon, siya ay lihim na umiibig kay Elian. At sa bawat pagngiti ni Elian sa mga diwata, sa bawat tula nitong nililikha para sa kalikasan, ay para bang unti-unting nabibiyak ang kanyang loob.
Pero hindi siya kailanman umamin. Hindi siya kailanman lumaban. Hanggang ngayon. Kung yan po ang nais mo, mahal na Reyna, babalik akong kasama si Ilian. Buhay man o hindi. Malamig niyang sagot. Sa mundo ng tao, hindi pa alam ni Ilian ang pagdating ni Seraphine. Sa totoo lang, kahit ang kanyang sariling alaala ay unti-unti nang nababalot ng mga simpleng karanasan kasama si Ara. Ang pagngiti sa gitna ng ulan. Ang pagtulog na yakap ang lamig pero sabay namang yakap ang isa't isa. Ang pagtikim ng fishball sa tabi ng Quiapo Church habang tinitignan ng mga ilaw sa paligid. Isang gabi, habang namamahinga sila sa ilalim ng poste ng ilaw, napansin ni Ara na tila matamlay si Ilian. Uy, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Hindi agad sumagot si Ilian. Tila may hinahanap ang kanyang paningin sa dilim. Ara, kung isang araw, malaman mong hindi ako talaga taga rito at kailangan kong bumalik sa pinanggalingan ko. Aalis ka? May pamilya ka ba? Asawa? O mahal na iniwan? Umiling si Ilian. Wala. Pero may mundo ako na iniwan. At baka hanapin na ako. Tahimik si Ara. Umupo ito sa tabi niya at sandaling pinikit ang mga mata. Alam mo, Ilian, kung sino ka man, kung may palasyo ka man, o galing ka sa planetang gawa sa tinapay, wala akong pakialam. Ang mahalaga, nandito ka. Ngayon, kasama ko. Ngumiti si Ilian. Gusto niya sanang halikan ulit si Ara pero naputo lang sandali nang biglang may sumabog na ilaw sa kabilang bahagi ng kalsada. Isang poste ng ilaw ang tila pinutol ng isang malakas na enerhiya. At biglang nagdilim ang paligid. Mula sa anino, lumabas ang isang figura. Matangkad, nakasuot ng mahabang itim na balabal, may dalang tungkod na may hugis na bituin sa dulo. Si Seraphine. Ilian, tama na ang paglalaro mo sa apoy. Bumalik ka na. Nagulat si Ilian. Nanlaki ang mga mata. Seraphine? Huwag mong gawing mas mahirap pa ito. Bumalik ka na habang hindi pa huli ang lahat. Hindi ko pa kayang umalis. Sagot ni Ilian, humaharang sa harapan ni Ara. Napatingin si Seraphine kay Ara. Parang sinusuri. Ito ba ang halik ng tao? Ang babaeng ito ang pinagmula ng lahat ng pagkagulo? Hindi siya ang problema. Sagot ni Ilian. Mariin ang tinig. Ako ang pumili. At dahil sa pagpiling yan, unti-unti kang nawawala bilang engkanto. Alam mo ba yun? Ramdam mo ba? Tila may sumaksak sa dibdib ni Ilian. Hindi niya pa masyadong napapansin pero totoo. Hindi na siya kasing lakas ng dati. Hindi na rin siya nakakarinig ng mga halaman. Hindi na rin siya lumulutang sa hangin kapag masaya. Ang kapalit ng pag-ibig ay pagiging mortal. Hindi mo na siya kayang iligtas sa oras ng panganib. Hindi ka na immortal. At kapag tuluyang nawala ang liwanag sa loob mo, magiging gaya ka na rin ng lahat ng tao. Marupok, may hangganan. Tahimik si Ara. Nanonood lang sa kanila. Hindi niya man naiintindihan ang buong usapan, pero alam niyang ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang sandaling aagawin na si Ilian sa kanya. Ilian, kung kailangan mong bumalik, huwag mo na akong isipin. Ako na lang ang mawawala. Sanay naman na akong iwan. Napayuko si Ilian. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat. Ang bumalik sa mundo kung saan siya ang tagapagmana ng lahat o ang iwan ang isang taong una niyang minahal ng totoo. Biglang umihip ang hangin. Pumikit si Ilian. Sa hangin ay narinig niya ang boses ng kanyang inang Reyna. Anak, sa puso mo kami nag-uugat. Piliin mo ang landas na hindi magdudulot ng pagsisisi.
Pagdilat niya, tinapik niya si Ara sa balikat. Hindi kita iiwan. Nagngit-ngit si Seraphine. Kung ganyan ang desisyon mo, ikaw ang magbabayad. At sa isang iglap, bumalot ang madilim na ulap sa paligid. Hinampas ni Seraphine ang kanyang tungkod sa lupa. Tumindig ang hangin. Nabitawan ni Ara ang kamay ni Elian. Tinangay ng hangin palayo. Ara! Tumakbo si Elian pero tinamaan siya ng iniriya sa balikat. Bumagsak siya sa semento. Kung pipiliin mo manatili sa mundong ito, mapapahamak kayong dalawa. Sigaw ni Seraphine habang lumalayo sa dilim. Naiwang dugoon si Elian sa gilid ng kalsada. Nanginginig. At sa kanyang kamay, may maliit na kapirasong telang punit mula sa damit ni Ara. Sa mundo ng mga engkanto, ang reyna ay nakaramdam ng pagkakabiyak sa kanyang puso. Isang punong nara sa loob ng hardin ng palasyo ang biglang natuyo sa gitna. Patawad, anak ko. Ang pag-ibig ay may kabayaran. At sa mundo ng mga tao, sa katahimikan ng gabi, isang peraso ng sinag ng buwan ang dahan-dahang bumagsak sa lupa. Tanda ng pagkawala ng isang kapangyarihan. Tahimik ang kalsadang kanina lamang ay saksi sa paglitaw ng mahiwagang engkantong si Seraphine. Ang paligid ay nabalutan pa ng malamig at parang bumigat na hangin. Tila hindi pa tuluyang umaalis ang aninong iniwan ng kanyang kapangyarihan. Si Elian, nakadapa sa semento, duguan ng balikat at nanginginig sa epekto ng tinanggap niyang atake. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, wala na si Ara. Ara. Tinangka niyang bumangon ngunit bigo siya. Tila pinipigil siya ng sarili niyang katawan. Hindi lang ito simpleng sugat. Ramdam niyang may nababawas sa kanya. Parang unti-unting tinatanggal ang kanyang pagkatao bilang engkanto. Isang kaluskos mula sa madilim na sulok ng kalsada ang lumitaw. Bumangon ka, prinsipe. Napalingon siya. Sa gilid ng pader, nakaupo sa lumang upuan, hawak ang baston, si Mang Ernesto, ang tagapantay ng mga hangganan, parehong kilala sa mundo ng tao at engkanto. Suot nito ang lumang sombrerong yantok at may hawak na bote ng langis. Gusto mong mabawi si Ara? Gusto mong labanan ang engkantong yon? Kailangan mong alalahanin kung sino ka talaga. Hindi ko na alam. Sagot ni Elian habang pinipilit na bumangon. Hindi ko na marinig ang mga bulaklak. Hindi na ako lumulutang. Lumapit si Mang Ernesto at ipinatong ang kanyang kamay sa sugat ni Elian. Napangiwi ang prinsipe sa hapdi. Pero naramdaman niya rin na tila may apoy na pumapasok sa loob ng kanyang katawan. Hindi na ikaw ang engkantong kilala ko. Pero ngayon ka pa lang nagsisimulang maging tunay na nilalang. Ang kapangyarihang nakukuha sa pag-ibig ay higit pa sa kapangyarihang ibinibigay ng dugo. Pero kailangan mong piliin ito. Hindi lang basta maramdaman. Samantala, sa isang abandonadong simbahan sa may paanan ng bundok, isang lugar na nililimot, may basag na bubong at mga estatwang wala ng mukha. Naroon si Ara. Nakagapos ang kamay gamit ang liwanag na parang sinulid ng kidlat. Nakaharap siya kay Seraphine, natahimik lang sa gilid at tila nagmamasid. Bakit mo ginagawa to? Sino ka ba talaga? Singhal ni Ara. Ako ang dapat niyang piliin. Malamig na sagot ni Seraphine. Ako ang kasama niya bago ka pa dumating. Ako ang tanging tunay na nakakaunawa sa kanya. At ako rin ang magiging dahilan ng pagbaksak niya. Mahalaga ka nga siguro noon. Sagot ni Ara habang pilit pinupunit ang sinulid. Pero hindi ikaw ang pinili niya. At hindi mo kailanman mapipilit ang isang puso na magmahal pabalik. Nagtawanan ang mga anino sa loob ng simbahan.
Hindi lang pala sila ang nandoon. Naghuhumiyaw ang mga espiritu sa paligid. Mga dating engkanto na pinili rin maging mortal pero nabigo. Naging anino ng sarili nila. Si Ara ay nilapitan ng isa sa mga espiritu. Pilit inaabot ang kanyang pisngi. Bigla siyang napaiyak. Pero sa loob ng kanyang dibdib, nanatiling matatag ang kanyang paniniwala. Hindi niya ako pababayaan. Sa labas ng simbahan, dumating si Elian. Bit-bit ang baston ni Mang Ernesto. Suot ang isang balabal na hinabi ng 3 pulubi na tumulong sa kanya sa palengke. Sa kanyang mga mata, wala nang liwanag gaya ng dati. Pero may apoy. Apoy ng hangarin. Apoy ng pag-ibig. Tinapakan niya ang threshold ng simbahan. Mula sa kanyang katawan, biglang umilaw ang ukit ng kanyang pulseras. Ang bigay ng reyna na may nakaukit na babala. Piliin mong mabuti. Pumasok siya. Humarap kay Seraphine. Ibigay mo siya sa akin. Hindi mo na ako kaya. Hindi mo na kayang lumipad. Hindi mo na kayang tumawid ng mundo. Isa ka ng mortal, Elian. Sagot ng engkantada. Pero kaya ko nang magmahal. Sa sandaling iyon, inilabas ni Seraphine ang kanyang buong anyo. Ang kanyang balat ay naging malaginto. Ang kanyang buhok ay kumislap gaya ng apoy. At ang kanyang mga mata ay sumiklab ng pula. Siya ang engkantong tagapagbantay. At ngayon, galit ang umiiral sa puso niya. Nagbato si Seraphine ng sinag na tila kidlat. Ngunit sinalag ito ni Elian gamit ang baston ni Mang Ernesto. Ang lumang kahoy ay tila may sariling isip. Kumislap ito at biglang lumaki. Naging tila puno na may ugat na gumagapang sa lupa. Nagsimula ang labanan. Nang salubungin ni Elian si Seraphine, hindi siya gumagamit ng kapangyarihang engkanto. Wala na siya nun. Ang ginagamit niya, tapang, determinasyon, at pananampalataya na hindi siya nag-iisa. Hinampas siya ni Seraphine ng kidlat sa tagiliran at halos mapaluhod siya. Pero sa mismong sandaling iyon, narinig niya ang tinig ni Ara. Kaya mo yan, Elian. Napatigil si Seraphine. Sa gitna ng galit, sa gitna ng kanyang kapangyarihan, may isang boses na bumutas sa kanyang proteksyon. Ang boses ng pagmamahal, ngunit hindi sa kanya. Nagkaroon si Elian ng pagkakataon. Hindi para pumatay, hindi para maghiganti, kundi para yakapin ng kalaban. Lumapit siya kay Seraphine. Sugatan at tingal at niyakap ito. Hindi bilang kaaway, kundi bilang kapwa nilalang na minsang umibig. Patawarin mo ko. Bulong niya. Si Seraphine, sa unang pagkakataon ay naluha. At sa sandaling yon, ang sinulid na nakagapos kay Ara ay naputol. Tumakbo ito kay Elian. Niyakap siya ng mahigpit at pareho silang napaluhod. Ang simbahan ay lumiwanag. Ang mga espiritu sa paligid ay tila napalaya. Isa-isang naglaho na may ngiti sa kanilang mga mukha. Sa labas ng simbahan, tahimik si Mang Ernesto. Nakatingala sa buwan. Natuto siyang umibig. Hindi bilang engkanto, kundi bilang tao. At sa loob ng kanyang puso, may tibok na muling bumalik. Hindi na ito sigaw ng kapangyarihan, kundi musika ng totoong damdamin. Hindi alam ni Elian kung ilang minuto, oras, o buong araw silang nanatiling nakayakap ni Ara sa gitna ng abandonadong simbahan. Parang huminto ang oras. Ang dating malamig at madilim na lugar, ngayon ay tila pinainit ng presensya nila. Sa bawat tibok ng puso ni Elian, ramdam niya ang pagbabalik ng isang bagay. Hindi kapangyarihan bilang engkanto, kundi ang katiyakan na tama ang kanyang pinili. Tahimik si Seraphine sa di kalayuan.
Nakatayo ito na parang estatwa. Walang galit sa mukha pero malinaw na may bigat sa puso. Nang maghiwalay ang yakap ni na Elian at Ara, lumapit si Elian kay Seraphine. Walang pagmamataas. Walang galit. Patawad. Mahinang wika ni Elian. Hindi ko sinadyang saktan ka pero kung may natutunan man ako dito sa mundo ng tao, yun ay hindi lahat ng nararamdaman ay dapat ikulong. Minsan, kailangan nating tanggapin at bitiwan. Hindi nagsalita si Seraphine, ngunit may luhang dumaloy mula sa kaniyang kaliwang mata at sa unang pagkakataon ay nakita ito ni Ara. Ang isang nilalang na pinaglihi sa lakas ay may pusong pwedeng mabasag. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahang lumakad si Seraphine palabas ng simbahan. At sa pagbukas niya ng pintuang kahoy, isang sinag ng liwanag mula sa langit ang bumaba at nilamon ang kaniyang katawan. Parang naging abo ang kaniyang anyo, sabay naging alon ng hangin. Hindi man siya bumalik sa kaharian ng engkanto, pinili niyang mawala bilang isang bantay. Marahil para bigyang daan ang panibagong simula. Kinabukasan, dinala ni Mang Ernesto sina Elian at Ara sa isang lugar sa itaas ng lungsod. Isang kuweba sa tuktok ng bundok. Tahimik, malamig, at ang pasukan ay natatakpan ng mga damo. Pero sa loob, may isang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang mahiwagang salamin. Bilog, nakalutang, umiikot ng marahan habang nagpapakita ng mga larawang nagbabago. Ito ang salamin ng 2 landas. Paliwanag ni Mang Ernesto habang nakaupo sa isang batong trono. Ipapakita nito sa iyo, Elian, ang 2 buhay na pwede mong tahakin. Isa bilang engkanto, isa bilang tao. Humawak si Elian sa kamay ni Ara habang dahan-dahang lumalapit sa salamin. Agad itong lumiwanag at nagpakita ng unang tanawin. Una, ang Lirandia. Makikita sa salamin ng palasyo ng Silvaran na puno ng liwanag. Nakatayo si Elian sa trono. May korona at ang paligid niya ay may mga nilalang ng kagubatan. Hawak niya ang mga batas, ang kapangyarihan at ang walang hanggang buhay. Ngunit wala si Ara. Wala ring musika. Tahimik ang paligid. Pangalawa, ang mundo ng tao. Dito nakikita niya ang sarili sa isang maliit na bahay. Pawi sa likod, nagtatanim sa hardin ng isang public shelter. Si Ara ay nasa tabi niya, may hawak na maliit na sanggol, may kasamang hirap, ulan, traffic, at pagtanda. Pero ramdam niya sa imahe ang tunay na saya. Kapag pinili mong manatili rito, tuluyan ka nang mawawala sa aklat ng mga engkanto. Mabubura ang pangalan mo sa kasaysayan namin. Pero kung pipiliin mong bumalik, pwede ka pang iligtas. May iilang araw pa bago tuluyang mawala ang koneksyon. Tahimik si Elian. Tahimik rin si Ara. Pero halata sa kanyang mukha ang pagpipigil ng emosyon. Ayaw niyang pumili si Elian base lang sa awa. Ayaw niyang maging dahilan ng paglayo nito sa mundo kung saan siya dapat nabibilang. Kung ako lang ang dahilan, pwede akong lumayo. Ayokong maging sagabal. Ngunit sa halip na sumagot, hinila siya ni Elian papalapit at niyakap. Hindi kita pipiliin, Ara, kasi hindi kita kailangang piliin. Ikaw, ang tahanan ko. Pagsabi niya nun, ang salamin ay biglang pumutok ng liwanag at tuluyang nawala. Isang palatandaan na nakapili na ang prinsipe. Nang lumabas sila ng kuweba, nakita nila ang ulap ay tila mas mababa na. Ang oras ay mas malambot sa balat at ang mga ibon ay tila may kasabay na musika sa paglipad. Parang binati sila ng mundo ng tao bilang bagong bahagi nito. Sa Lirandia, sa mismong oras na yon,
Ang punong nara ay naglagas ng mga dahon. Senyales na ang prinsipe ay wala na sa talaan ng mga engkanto. Ngunit sa pinakaloob ng kaharian, may tumubong bagong usbong sa gitna ng damuhan. Maliit, berde, at may sariling sinag. Parang nagsisisigaw ang bagong kabanata. Pag-uwi nila sa lungsod, hindi agad naging maginhawa ang lahat. Nagsimula silang muli. Si Elian, nagtayo ng maliit na hardin sa likod ng evacuation center. Nagtuturo sa mga batang lansangan kung paano magtanim ng ampalaya at kamatis. Si Ara naman, naging tagapagsalita sa mga feeding program ng NGO. Pero sa bawat gabi, kahit walang kuryente, kahit lata lang ang kalan at ang sahig ay semento, lagi silang magkahawak ng kamay. At sa bawat pagtampi ng labi nila, tila muling nabubuhay ang panibagong kapangyarihan. Hindi ng engkanto, kundi pagmamahal. Ilang taon na ang lumipas mula nang tuluyan ng iwan ni Elian ang kanyang pagkataong engkanto. Hindi na siya ang prinsipe ng Lirandia. Hindi na rin siya ang lalaking kayang paliparin ang sarili sa hangin o palaguin ang isang puno gamit lang ang tula. Ngayon, siya ay isang ordinaryong mamamayan. May kalyo ang palad mula sa pagtatanim, marunong nang makipagtawaran sa palengke, at higit sa lahat, isang lalaking marunong nang tumawa, kahit sa gitna ng pagod. Si Ara naman ay mas lalong tumibay bilang haligi ng bagong buhay nila. Mula sa pagiging pulubi, ngayon ay respetadong leader sa komunidad. Nagsimula siya sa paglalako ng kape, hanggang sa unti-unting kinilala ang husay niyang makipag-ugnayan sa mga institusyon na tumutulong sa mahihirap. Kahit madalas ay kulang ang kanilang kita, hindi yun naging hadlang sa araw-araw nilang pagiging magkasangga. Sa likod ng bagong community shelter na itinayo malapit sa dating abandonadong lote, may munting hardin doon si Elian. Hindi man siya eksperto, minahal niya ang pag-aalaga sa mga halaman. Gamit ang simpleng araro, timba, at payak ng mga bataba, nabuhay niya ang isang dating patay na lupa. Pero ang pinaka-espesyal sa harding iyon ay hindi ang bunga, kundi ang punong nara na itinanim niya at ni Ara noong unang anibersaryo nila bilang magkasama. Maliit pa yun noon, isang payat na sanga lang na tila tuyo at walang pag-asa. Pero ngayon, may taas na itong halos 2 metro. May konting dahon at kahit hindi pa namumulaklak, buhay na buhay ito. Isang hapon habang pinupunasan ni Elian ang pawis niya gamit ang lumang panyo, napatingala siya sa langit. May dumaong ulap na may hugis ng bituin. Pamilyar. Napabuntong hininga siya. Anong iniisip mo? Tanong ni Ara na kararating lang. May dalang malamig na sabaw ng buko. Yung ulap. Sagot niya, sabay turo sa langit. Parang nakita ko na siya dati, pero hindi ko na maalala kung saan. Ngumiti si Ara at umupo sa tabi niya. Baka sa isa sa mga panaginip mong hindi mo na maalala. Minsan, ganun talaga ang utak. Pinipili lang ang gustong tandaan. Tumango si Elian, pero sa loob-loob niya, alam niyang may nawawalang piraso. Kinagabihan, habang nagpapahinga sila sa bubong ng kanilang bahay, isang simpleng kubo na may halong yero at kahoy, nilungon ni Elian ang munting aklat na matagal nang hindi nabubuklat. Ito ay isang lumang journal na napulot ni Ara sa ukay-ukay, at doon niya kinagawaan isulat ang mga kwento nila. Sa pahina ng kaligitnaan, may isang drawing na ginawa ni Elian noon habang wala silang magawa. Isang punong nara na may ugat na parang sumasayaw. Sa paligid nito, may mga simbolo ng buwan, araw at bituin. Pagkakita niya rito, biglang tumibok ang kanyang dibdib ng sobrang lakas. Parang may tumapik sa loob niya. Nagising si Ara. Napansin ang pamumutla ng mukha ng asawa niya. Uy, anong nangyayari? Ara, naalala ko na.
Ha? Yung totoong pangalan ko. Yung tunay na mundo ko. Tumayo siya at parang may sariling isip ang katawan niya. Kinuha niya ang isang kahoy na itinabi niya noon sa ilalim ng sahig. Isang lumang piraso ng baston ni Mang Ernesto na naisalban niya pagkatapos ng laban nila kay Serafin. Noong una ginamit lang niya ito bilang suporta, pero hindi niya naisip na yun pala ang susi ng alaala. Hinawakan niya ito ng mahigpit at biglang lumiwanag ang dulo nito. Hindi masyadong matindi pero sapat para makita nilang dalawa. At sa isang iglap, pumasok sa isip ni Elian ang lahat. Ang palasyo ng Silvaran, ang reyna, ang kanyang ama, ang sinaunang tula ng lirandiya, ang propesiya, ang musika ng mga ilog, si Serafin, ang halik, ang pagpili, ang pagkabigo, ang pagbabalik. Lahat ng yun, parang pelikulang bumalik sa isip niya. Kinabukasan, habang pinapasukan na ng araw ang silong ng hardin, dinala ni Elian si Ara sa ilalim ng punong nara na tinanim nila. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Pinikit ang mata. Naalala ko na ang lahat. Lahat? Tumango si Elian. Hindi ko lang naalala kung sino ako. Ang naalala ko lang kung bakit ako naging ako. At ano ang ibig sabihin yan? Na kahit pinili kong maging tao, hindi ibig sabihin ay tuluyan ko ng kailangang talikuran ng lahat. Hindi ko na kailangang maging prinsipe, pero pwede akong maging tulay. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga tao na tulad natin. Tumingin si Ara sa kanya. Seryoso na ngayon. Anong ibig mong sabihin? May kailangan akong gawin. May kailangan akong isulat. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magsulat si Elian ng isang libro. Sa likod ng tahanan nila, sa ilalim ng punong nara, gabi-gabi siyang sumusulat gamit ang lumang ballpen at piraso ng papel. Isinulat niya ang kanyang pag-ibig kay Ara, ang kanyang buhay bilang engkanto, ang kanyang pagbagsak sa mundo ng tao, ang laban nila, at higit sa lahat, ang pagpili niya, ang pamagat ng aklat, ang prinsipeng umiibig sa tao. Makalipas ang ilang buwan, na-publish ang libro sa tulong ng isang guro na dating tinulungan ni Ara sa karinderya. Hindi nila inaasahan na magiging viral ito. Akala ng marami ay gawa-gawa lang. Isang fantasy book para sa mga kabataan. Ngunit sa lirandiya, isang batang engkanto na palihim na nagbabasa ng mga lihim na aklat sa silid-aklatan ang nakabasa ng kwento. Tao at engkanto? Pwede palang magmahal sa labas ng ating mundo? At sa mata ng batang yun, kumislap ang bagong pag-asa. Sa ilalim ng punong nara sa lungsod, sa gabi ng unang anibersaryo ng paglalathala ng aklat, tahimik na nakaupo si Elian at Ara. Magkaakbay. Tahimik lang ang paligid. Wala nang usok ng tambutsyo. Wala nang sigaw ng gutom. Hindi na ako prinsipe. Pero ako ang lalaki na pinili kong mahalin hanggang sa huling dahon ng nara natin. Isang bagong simula. Maagang gumising si Ara ng araw na yon. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa sipa mula sa tiyan niya. Aray ko! Naibulalas niya habang mabilis na hinaplos ang tiyan niya na ngayon ay bilugan na. 7 buwan na ang lumilipas simula nang malaman nila na may buhay nang tumitibok sa loob niya. Tumawa si Elian. Papalapit habang may dalang mainit na sabaw ng malunggay at sinaing na kanin. Mukhang sabik na siyang makita ang mundo. O baka naman gutom lang. Mana sa'yo. Pangaasar ni Ara. Hoy, di ko kasalanan na mahilig akong kumain ng taho sa gabi. Umupo si Elian sa tabi niya. Tahimik silang kumain sa harap ng punong nara. Ngayon ay may mga bagong dahon na. Malalago,
Tila nagbabadya ng isa na namang pagbubukas ng panibagong yugto. Pagkalipas ng ilang linggo, isang madaling araw, habang abala si Elian sa pagdidilig ng mga halaman sa paligid ng kanilang urban garden, may kakaibang nangyari. Sa gitna ng katahimikan, biglang tumigil ang hangin. Ang mga dahon ng nara ay tila sabay-sabay na umindak. Sa gitna ng liwanag ng buwan, isang batang lalaki ang dahan-dahang lumapit mula sa kalsada. Nakasuot ng kulay puting barong at may dalang maliit na aklat. "Kayo po ba si Elian?" Napatingin si Elian. Bahagyang nagulat. "Ako nga. Sino ka?" "Ako po si Iran. Binigyan ako ng nanay ko ng kopya ng aklat po ninyo. Nabasa ko mula umpisa hanggang dulo. Totoo po ba lahat yun?" Umupo si Elian sa tabi ng puno. Tinapik ang bakanting espasyo. "Bakit mo tinatanong?" "Kasi po, minsan po, nananaginip ako ng mga puno nang nagsasalita. At tuwing nakakatulog ako habang nakabukas ang libro mo, parang naririnig ko po ang tula." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elian. May kung anong humaplo sa dibdib niya. "Tula? Anong tula?" Nag-isip sandali ang bata. Tapos sinambit ang ilang linya ng engkanto na si Elian mismo lang ang nakakaalam. Isinulat niya sa kanyang journal noon pero hindi niya kailanman isinama sa aklat. Ang punong magmahal sa araw, hindi natuyot nang siya'y iniwan. Sa halip, namunga sa ulan, isinilang sa dulo ng ulan. Nanlaki ang mata ni Elian. "Saan mo narinig yun?" "Hindi ko po alam. Parang nasa loob ko lang po." Nang dumating si Ara, nakita niya ang bata at agad na napangiti. "Sino tong bisita mo?" "Si Eran, isa sa mga mambabasa natin." Lumapit si Ara at hinaplos ang buhok ng bata. "Salamat ha, at binasa mo yung kwento namin." Ngunit nang magtagpo ang mata nila ni Eran, pareho silang napatitig sa isa't isa. Parang may agos ng pagkakakilala. Kahit ngayon lang sila nagkita. Makalipas ang ilang buwan, isinilang ang anak ni na Elian at Ara. Isang batang lalaki na malusog, maputi, may makakapal na pilik mata, at malakristal ang kulay ng mata. Kulay berde. Pinangalanan din nila itong Eran. Pareho sila ng pangalan ng batang lumapit sa atin dati. Banggit ni Ara habang nilalaro ang bagong silang ng sanggol sa kanyang dibdib. "Oo nga no," sagot ni Elian habang pinagmamasdan ng bata. "Pero iba siya. Ang anak natin ay hindi basta tao." Hindi sinabi ni Elian ang hinala niya, na maaaring ang batang Eran na lumapit sa kanila ay hindi basta mambabasa lang. Baka siya ay sugo. O baka isa rin sa mga bagong nilalang na isinilang sa pagitan ng dalawang mundo. Lumipas ang mga taon. Si Eran, ang anak nila, ay lumaking mapagmasid, mahilig tumula at may kakaibang koneksyon sa mga halaman. Kapag siya ay humahawak ng lupa, parang may dumadaloy na liwanag. At tuwing gabi, bago matulog, hinihiling niya kay Elian na basahan siya ng kwento. Ang kwento ng prinsipeng umibig sa isang tao. Minsan, sa gitna ng pagbabasa, bigla na lang niyang natanong, "Tay, totoo po ba to?" At sasagot si Elian habang nakangiti, "Hindi lahat ng totoo kailangang makita. Minsan, ang puso mo lang ang kailangang maniwala." Sa malayo, sa mundo ng mga engkanto, may bagong henerasyon na lumalaki. At sa silid aklatan ng Selvaran, isang bagong aklat na isinulat sa dila ng tao ang isinama sa pinakamahigpit na seksyon. Mga kwentong pinagbawalan, ngunit makapangyarihan. Sa cover nito nakaukit ang pamagat, Ang Prinsipe at ang Pulubi, kwento ng pagpiling umibig.
At sa ilalim ng isang sulat, para sa lahat ng nilalang na pumili, kahit pa ang daan ay puno ng hirap, basta ang puso ay totoo, ang wakas ay magiging tahanan. At sa ilalim ng punong nara sa lungsod, sa hapon ng isang ordinaryong araw, makikita si Elian, si Ara, at si Eran na sabay-sabay na nagtatawanan habang naglalagay ng bagong tanim sa hardin. Sa paligid nila ay may musika ng kalikasan. Hindi ng mahika, hindi ng kapangyarihan, kundi ang himig ng buhay na pinili nilang buuin. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at pakikinig ng mga kwento ko. Huwag po sana kayong magsasawang sumuporta sa akin. Palagi po kayong mag-iingat. Hanggang sa muli po. Have a nice day.